Magandang hapon po sa inyong lahat. Paumanin po mga minamahal ko mga kapatid sa pang-istorbo po namin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa aking mga kapatid mga kapatid. So sa munisipyo ng Tagapagit, humingi po kami ng malaking dispensa sa inyong lahat sa pang-istorbo po namin. My name in Christian is Ernesto Cruz. I'm a former pastor. And my son, Mark Anthony, and Mark Guyver Cruz. So, patawarin niyo po ako mga minaman ko mga kapatid. Ako po ay dating Kristiyano at naging Muslim. 18 years po ako nagsilbi sa pagiging Christian ko at 14 years ko pong research sa Islam. Sa 14 kong pag-research sa Islam, nakita ko ang tunay para sa akin kung ano ang tamang sistema ng pananampalataya ng isang tao. Kaya ako po tinanggap ang Islam. Pero hindi po ako nagpunta rito para sabihin po sa inyo lahat na mga Kristiyano na nandito sa aking harapan para mag-Muslim kayo. Pero bago pa man ako magpasimula mga minamahal ko mga kapatid, ako po ay marugdog na nagpapasalamat sa aking kapatid o sa aking mga kapatid ng mga Muslim, lalong-lalo ng ating mahal na mayor kahit na wala siya dito. Ganun din sa kanyang mga kasamahan at kami po ay binigyan ng pagkakataon may maabot sa inyong Islam. Mga minamahal ko mga kapatid, mapapansin po ninyo parang kung papansin ninyo sa sitwasyon, merong sabihin na natin parang ano ba to, parang persahan ba? Is not. Kasi po mga minamahal ko mga kapatid, mapapansin po ninyo, may libro po ako sa harapan, Isis Quran. Isa po to, ang pinakamahalagang libro sa amin mga Musliman, na pinagpili po sa amin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipaabot sa lahat ng hindi mananampalataya ang kaisahan ng Allah. Dahil po tatanungin po sa kabilang buhay ang ating mahal na mayor at ang kanyang buong pamilya at ang mga kamusliman sa buong kapaligiran ninyo. Kung napaabot pa sa inyo ang Islam. So, nagkataon mga minamahal ko mga kapatid, malakas lang ang loob ko dahil this is my papel ko na huto, kumbaga buhay ko na. When I was in Christian, I talk to the people of the Christian. When I was now in Muslim, as a Muslim, lalo ko pa akong kinapalan ng pagmumukha ko at hindi ako nahihiya na lapitan ng kahit anong sekta na gobyerno natin para may pagpupo sa inyong Islam. Sa isang mabuti o isang pinakamahina o pinakamahusay na sistema. Mga minamahal ko mga kapatid, hindi po ako nagpunta dito para sabihin po sa inyo na kami ang pinakamahusay at kayo mga Kristiyano o anumang relihiyon yung wala kayong kwenta, no. Nagpunta po ako dito para makita po ninyo ang katotohanan kung ano ang pinto ng katotohanan para sa ating mga tao sa mundo. Alalahanin, mga minamahal ko mga kapatid, ang bilin po ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang huling propeta na sinugo ng Allah, walang Arabo na nakakahigit sa hindi Arabo. Walang hindi Arabo na nakakahigit sa Arabo. Walang itim na balat o lahi na nakakahigit sa hindi itim na balat. Walang puti o itim o ano paman lahi na nakakahigit sa bawat isa. Pare-parehas na po tayo sa pananaw ng Allah, maliban sa pananampalataya. Mga minamahal ko mga kapatid, ang ibig ko po sabihin, gusto ko lang po sabihin sa inyo na punta po ko perito, hindi para sabihin sa inyo na please, wag nating gawin o wag sana maging dahilan ang relihiyon para tayo magkaroon ng pagkahati-hati. Hudyo ka man, Budahismo ka man, Muslim, Christian, pare-pares na po tayo. Ang tatay po natin si Adan, ang nanay natin si Eva. Kung ano man ang inyong pananampalataya, yan po ay nire-respeto ng Islam. At maraming pong salamat sa pagtanggap niyo po sa amin, sa pagrespeto po ninyo, sa maiksi namin kahilingan na may pabot sa inyong Islam. At ito po ang isa sa pinakamainam sa bawat isa po sa atin. Actually, sinabi rin po ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga Kristiyano ay merong mabababang kalooban. At kayo po yun. At ang pagtanggap niyo po sa amin, ang pakikinig niyo sa amin, ang isang pangitain na ang sinabi ng Allah kailanman na hindi mapuputol o walang kasinungalingan o walang pagkukulang. Ang ibig ko sabihin, pagkatapos ko po magsalita rito mga minamahal ko mga kapatid, kayong mga nakarinig, hindi kailan na nakapag-aral kayo na mataas ang inyong inabot, na sana pag-alis ko po rito, dumating sa hindi mga Muslim o sa kapwa niyo kaangkan, na ang mga Muslim pala'y ganito ang doktrina. Kailanman hindi tinuro sa Islam o sa mga Muslim ang maging mapagmataas o pangibabawan ang mga sino-sinong tao. Hindi po niya inutos. At wala rin po tinuro ang Allah subhanahu wa ta'ala na magpatayan tayo o mag-away tayo. Ang ibig ko sabihin, nagpunta po ako rito para sabihin sa inyo ang kapayapaan. Kapayapaan means peace. And the equivalent of peace is Islam. At ang Islam, nagturo, mga minamahal ko mga kapatid, ang batas dapat ng lahat ng tao. Ano ba ang Quran? Ang Quran is summarized ng 10 kautusan na kinikilala nating mga Kristiyano na sinasabi natin 10 Commandments.
Mga minamahal ko mga Kristiyano, ang isang Muslim, hindi siya pwedeng tawaging isang Muslim pag hindi niya kinilala ang kasulatan ni Moises. Hindi siya pwedeng kilalanin isang Muslim kung hindi niya kilalanin ang kasulatan ni David. Hindi siya pwedeng tawaging Muslim kung hindi niya kilalanin ang kasulatan ni Abraham. At hindi siya pwedeng tawaging isang Muslim kung hindi niya kilalanin ang Biblia. Kaya naman mga minamahal ko mga kapatid, ilalabas ko po rito ang Biblia. Ang Biblia po, mga minamahal ko mga kapatid, patawarin niyo po ako, ay hindi po ito pag-aari ng kung sino pa man. Bagamat ito po ay pag-aari ng mga Muslim. Dahil si Adan, Noah, Moises, David, Abraham, Jesus, at ang muling propeta na si Prophet Muhammad, sumakanilatang kapayapaan, ay mga Muslim. At yun po ang ating pag-uusapan. Now, mapapansin po ninyo, ang sabi ko po sa inyo, ang Biblia po ay hindi sa inyo amin. So, ibig sabihin, mapapansin po ninyo, hawak po ito ng mga leader ng inyong pananampalataya. Sasabihin nila, Lucas 7:4-8, Mateo 7:4-8. Biglang-bigla darating si Abdurrahman, sasabihin sa inyo, kapatid, ang Biblia pong hawak ninyo is amin. Ang Muslim na pong kapatid na nasa kanan ng Maguindanao, kilala niya ang kasulatan ni Moises na 10 Commandments sa salitang Tura. Tama ba ko, sister? At ang kasulatan ni David na sinasabi niyo mga kawikaan na sinasabi naming Sabur. Ang kasulatan ni Abraham na tinatawag niyong mga gawa na tinatawag naming Suhok. At ang sinasabi niyong Ebanghelyo o Bible, ang tawag po namin ito ay Injil. Injil po ang tawag namin dito. Hindi siya pwedeng tawagin Muslim kapag hindi niya tinawag o kinilala ang apat na kasulatan o revelasyon na binigay kay Moises, David, Abraham, Jesus. At ito po ang lumang kasulatan sa amin. Naging bagong kasulatan po sa inyo to, luma at bagong kasulatan because of Magellan and Miguel Lopez de Legazpi. Ang kasulatan ni Moises, David, Abraham, sinasabi ng lumang kasulatan, at ang kasulatan ng kay Jesus Christ, sinasabi ng bagong kasulatan. Dahil hindi nila pinakilala sa inyo ang Quran. Anong dahilan? Mamaya ko na po ipapaliwanag. What I mean? Ang ibig sabihin, ang Quran po ang bagong revelasyon. Ito po ang lumang revelasyon at ito po ang bagong revelasyon. Ito po ay naisulat sa Arab. Ang kasulatan ni Moises, David, Abraham ay naisulat sa Hebrew. At ang kasulatan ni Jesus ay naisulat sa Aramaic. Hindi po naisulat sa Latin. Ang naglipat po sa Latin niya ay si Constantine ng 325 AD. At yun po ay na-translate sa iba't ibang lingwahe. At hindi na po natin nakilala si Jesus sa tunay niyang pangalan. Walang Muslim na hindi nakakakilala kay Jesus. Si Jesus sa amin ay si Isa, ang anak ni Maria. Walang Muslim na hindi nakakakilala kay Isa. Bakit Isa? Mapapansin po ninyo sa ribultong nakikita ninyo. INRI o tinatawag na INRE. INRE means Isa, Nazariton, Rey, Ayudius. Si Isa na taga Nazaret, hari ng mga Hudyo. At hindi pwedeng hindi kilala ni sister na Maguindanao yan. Kapag hindi niya kilala si Isa, hindi siya Muslim. Pag hindi niya kilala ang Injil, hindi siya Muslim. Pag hindi niya kilala ang Tura, Sabur, hindi siya Muslim. What I mean to say, sino sa amin si Jesus? Kaya po kanina, masasabi ko po sa inyo, pinarinig ko po sa inyo kanina, hindi po ako nagpunta rito para sabihin sa inyo kayo ay mahusay, o kami mahusay, o kayo masama, o kami mabuti. O kami masama, o kayo mabuti. Huwag po tayo papayag na relihiyon maging dahilan ng ating pagkati-hati. Mga minamahal ko mga kapatid, yun po ang doktrina sa amin. Para na sa ganun, pagkalis po namin, mararamdaman na po ninyo kung sino si Maguindanao, sino si Maranao, sino si Tausug, at sino si Nur Miswari, at kung sino si Bin Laden, at kung sino kayo para sa amin. Yan po ang pinakamalinaw. Para malaman ninyo, kayo pala mga Muslim, kaya pala tayo nagkaiba ay dahil sa ganito. Ano-ano nga ba yun? Si Jesus ay isang propeta sa amin. At yun po ay naisulat sa Biblia. At naisulat po rin sa Quran. Yun po ang pinakamahalaga sa bawat isa sa atin, mga minamahal ko mga kapatid. Bakit yun si Jesus? Ano ba naging dahilan? Ang sabi kanina ng sekretary ng ating mayor, maliwanag, binigyan niya ako ng keychain, meron kayo dun sa likod na bahay, na lumang bahay sa Kastila. Kapansin-pansin, lumang bahay ng Kastila. And I'm asking these ladies, who is the owner, the real owner of this municipality? And maybe the owner of this is Spaniard. Kaya tayo naging Christian because of Spaniard by 1565 of Miguel Lopez de Legazpi. Si Miguel Lopez de Legazpi ang nag-inject sa atin cross at espada. Meaning of cross at espada is gobyerno, mensahan, at relihiyon. And this is the Bible. And si Miguel Lopez de Legazpi came from Roman Empire o Romano. Doon sa Roman Empire, inutusan siya ng mga obispo.
obispo, mga minamahal ko mga kapatid, mababasa po natin sa word history. At ito po ay Kristiyano nagsulat. At isang Muslim, hindi po ito Muslim. Ang sabi po ng word history na ito ng Christian, na mas mahusay at mataas ang kanyang kaalaman patungkol sa kasaysayan ng unang panahon, ayon din sa kanyang pagsasaliksik. Ang sabi ni Miguel Lopez de Legazpi na sinabi ni Constantine ng 325 AD, na si Constantine ay kinausap niya ang 300 obispo. Yung 300 obispo na yan, in-inject niya ang 3 persona. At yun po ang kinaladkad nila at inikot sa buong mundo na siya pinuntahan ni Miguel Lopez de Legazpi. Ito po sinabi, beginning in the 3rd century AD, Bishop took part in the council to discuss question about the Christian faith. Perhaps the most significant council was the Council of Nicaea. 300 bishops from all parts of Roman Empire attend this council, called AD 325 by Constantine. The Bishop of Nicaea adopted the doctrine of Trinity, which sees God as three entities, the Father, the Son, the Holy Spirit, in one supreme being. Pinalitan po nila yung Bible from the original from Latin. Ito po sinabi. Saint Jerome important work was the translation of Old and New Testament into Latin. So mga kapatid, mapapansin po ninyo, nasabi ko si Miguel Lopez de Legazpi, bago pa man si Miguel Lopez de Legazpi, ang unang-unang kasaysayan na naitala sa ating bansa, ang unang kaguluhan by Lapu-Lapu and Magellan. Ibig sabihin, si Lapu-Lapu ang pinagmula ng ating mga kapatid ang Maguindanao, Tausug at Maranao. Si Lapu-Lapu po ay isang Tausug, Bangingi, nakipagdigma laban kay Magellan. Bago pa man dumating ang mga Lapu-Lapu rito, ano ba ang tunay ng pananampalataya ng mga bansa natin? Ang tawag po sa atin ng pananampalataya natin is animism. Ano ba ang ibig sabihin ng animism o animistiko? Ang mga tao sa bansa natin sa unang panahon sumasamba sa kalikasan. Dumating ang mga kamusliman, ang mga Malayo, mga Indonesian, pumunta po sa atin dito at in-inject po natin ng Islam. 280 years tayo po ay mga Muslim. At ang ating mga bayani, ang kauna-una nating bayani ay si Lapu-Lapu. At si Lapu-Lapu, ang sistema ni Lapu-Lapu ay sistema ni Prophet Muhammad, ang sistema ni Jesus Christ. Ano ba ang sistema ni Lapu-Lapu na sistema ng Maguindanao kung kapatid? Ang sabi ni kapatid ng Biblia, kinilala namin si Jesus bilang isang, sinabi po ng Biblia, sa Lucas 24:19. At sinabi niya sa kanila anong mga bagay, at sinabi nila sa kanya mga bagay tungkol kay Jesus na Nazareno, na isang propetang makapangyarihan sa lahat, sa gawa, sa salita, sa harap ng Diyos at ng buong bayan. Mga kapatid, dilagyan po nila sa harapan ng banal na kasulatan. Ang ibig sabihin ng banal na kasulatan, banal. Walang kasinungalingan, walang pagkakamali dahil salita ng Diyos. Tanong, ang Diyos ba'y nagsisinungaling? Ang Diyos ba'y nagkakamali? Hindi. Ang sabi ng Biblia, siya'y propeta. At ang pangalawa pong sinabi ng Biblia, na maraming sitas na mababasa, na si Jesus ay isang sinugo. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, at sa akin at ako sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang isang liputan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo, na parehas din ang po sinabi ng Quran. Ang sinabi po ng Quran patungkol kay Jesus Christ, ito na po ang gagamitin ko kasi ito po yung bago, hindi ko po alam dito yung page. But at least dito madali kong bulat natin. Ito po ang pagkakaalam ni Maguindanao, ni Maranao, ni Tausug at ni Balik Islam na katulad ko. Ang sinabi ng Biblia, sinabi po ng Quran. Siya Jesus ay nagpahayag katotohanan, ako'y isang alipin ni Allah. Ako'y kanyang binigyan ng kasulatan at ako'y hinirang niya ng isang propeta. Maliwanag po yun. Sinabi ng Biblia, propeta. Sinabi po ng Quran, propeta. At sinabi po ng Quran, ang Biblia siya'y sinugo. At sinabi rin po ng Quran, siya'y sinugo. At kanyang ihirangin si Jesus na isang sugo sa angkan ng Israel. Kaya naman mga minamahal ko mga kapatid, si Jesus po sa amin ay isang propeta. Dahil hindi po tumalikod ang mga tagasunod ng mga propeta sa pagkilala sa kanyang propeta ayon sa kanyang kapanahunan. Bakit nga ba kayo naging Christian? Because the translation of Old Testament into Latin. Alam po ba ninyo kung anong ibig sabihin ng Christian? Ang ibig sabihin ng Christian is iglesia o mga taong tagasunod ng Kristo. The meaning of Kristo is Messiah. Bibigyan ko po kayo ng isang sample para mamalaman ninyo. Para hindi na po kayo bumulat-lat sa bahay ninyo ng mga ibig sabihin. Ang sabi po rito, he also became identified with the Hebrew belief in Messiah. Because the Greek word for Messiah was Christos. The followers of Jesus became known as Christian. Ang ibig sabihin daw ng Christian is tagasunod ng Kristo. Ang ibig sabihin daw ng Kristo is Messiah.
at ang Mesiya is Kristo. So, ibig sabihin, si Noah is Kristo at ang mga taong panahon niya is Christian kung sino man ang sumunod sa Mesiyang Noah at yun ang Kristo. Si Moises is Kristo dahil siya ay Mesiya na Elohim sa salitang Hebrew. At ang Christian na sumunod kay Moises, siya ay Kristiyano ni Kristong Moises. Si David is Kristo, si Abraham is Kristo, si Jesus ay Kristo, at ang huling propeta si Prophet Muhammad, sumakanila at kapayapaan is Kristo. Dahil sila ay Mesiya na Elohim sa Hebrew, at si Jesus na Aramaic is Eloi, at yung huling kasulatan is Arab, Allah. Ang lahat na sumunod kay Prophet Muhammad is Christian ni Kristong Muhammad. Ang tanong is ganito. You are using the word of Christian. So meaning to say you are followers of Jesus Christ. In the name of the reality is Isa. Why you worship of Jesus Christ? Because of Miguel Lopez y Legazpi came from Roman Empire. At binitbit niya po ito. So walang masama, this is yours. And because this is the doctrine of Muslim, kaya papaliwanag ko po sa inyo, kaya naman paglabas ninyo sa municipality, alam ko na kung bakit ka naging Muslim. Hindi tayo dapat nag-aaway. Hindi mo ka masisisi kung sinasamba ko si Jesus. Fine. At hindi kita masisisi kung kinikilala mo si Jesus ng propeta. Fine. So walang away doon. Both side. So, nandito po kami para i-clear sa inyo, mga minamahal ko mga kapatid. Ang bawat detalye sinasabi ko sa inyo ng pinakamainam na simple at paliwanag. Para na sa gano'n, malaman ninyo na hindi kailanman inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Biblia, ikaw Muslim, patayin mo lahat ng tao. Ikaw Muslim, magbenta ka ng shabu. Ikaw Muslim, manggilit ka ng ulo. Kasi ang nagbigay ng Biblia, ay siya rin po nagbigay ng Quran. So, ibig ko sabihin is what? Sino ba ang tunay na Christian sa atin? Kung sino ang sumunod kay Kristo, maliwanag ang sinabi ng world history. Ano ba ang itinuro ni Jesus Christ? Ang sabi ng world history na to, na sinabi ng Biblia, ang sabi ng world history, ang sabi ni Jesus sa mga tao, Jesus taught people to obey 10 commandments. Tingnan po natin ang Biblia. Biblia, ano ba ang sinabi ni Jesus Christ sa mga tao nung siya pa ba ay nabubuhay? Ito po ang sinabi ni Jesus nung siya po ay nabubuhay pa. Kasi isa na po kayo sa Biblia ko po, ito po yung paborito ko dahil ito po yung nanggaling pa sa inyo pong napakamahal na leader. Kaya po ito ang ginagamit ko, parehas lang po yan. Ito yung sinabi ni Jesus sa Marcos 12:29. Sumagot si Jesus ang Pangulo, pakinggan mo ang Panginoon. Sumagot si Jesus ang Pangulo, pakinggan mo o Israel, ang Panginoon natin Diyos, ang Panginoon ay iisa. At ibigin mo, Panginoon mong Diyos, ang buong puso mo, buong kaluluwa mo, at ang buong pag-isip mo, at ang buong lakas mo. And this is the explanation, definition of Islam. The meaning of Islam is peace, kapayapaan, submission. Isuko mo ang iyong sarili sa nalikha na nag-iisa na nalikha ng langit at lupa. Why Trinity? Holy Trinity. Bakit pumasok si Holy Trinity? Because of Constantine. Dumating siya sa Pilipinas by Miguel Lopez y Legazpi, in-inject po sa inyo. Kaya po tayo nagkahiwalay. Alam ng mga Maguindanao, Maranao, Tausug, na kayo po ay aming mga kapatid. Tayo ay mga kapatid nila na tumalikod ng dahil piniwersa tayo ng mga Kastila. Now, my question is, ano bang itsura ng Diyos? Pwede ba natin siya tawagin Diyos Ama? Pwede ba natin tawagin Diyos Anak, Diyos Espiritu? Yun nga po sinabi. Kaya po natin nakilala ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu because of Constantine. Pero maliwanag ang sabi ng Biblia, ako'y Diyos, hindi ako tao. Hindi ako pinanganak na nagsisisi o nagsisinungaling. Ako naglikha kay Adan at Eva. Ako naglikha ng langit at lupa. Walang iba-liban sa akin, wala akong katulad. Sabi ng Quran, Kul huwa lahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ipinapahayag po namin sa inyo mga minamahal ko mga kapatid. Ang Allah ay nag-iisa. Hindi siya pwede maging ama o ina o anak. Hindi siya espiritu. Hindi siya larawan o may ribulto, whatever. Wala po siyang anyo. Hindi siya hangin. Hindi siya liwanag. Hindi siya dilim. Wala nakakaalam kung sino siya. Siya ay ganap. Sandigan natin lahat. Sa kanya nagmumula ang ating lahat ng kailangan. Hindi siya pinanganak o nagkaanak. Ang Allah ay walang katulad. Kaya naman ang isang Muslim, pagka nagdarasal, iniisip niya ang Allah na sa kanyang harapan, pero wala kayong makikita. My question is, sinabi ko kanina, bakit si Jesus ay isang Muslim? Pangitain, mga minamahal ko mga kapatid. Paano ko papatunay sa inyo? By your eyes na si Jesus ay isang Muslim. Ang sabi ng Biblia, na sinabi nila Lapu-Lapu sa amin, na sinabi ng Maguindanao, na sinasabi ko sa inyo ngayon, siyempre po, kung ano po yung sinabi ni Maguindanao, na sinabi nila Lapu-Lapu, na sinabi ni Prophet Muhammad, na sinabi ni Jesus, ni Moises, ni Abraham, ni David, ni Moises, ni Noah, iisa lang po ang sistema. Pakikita ko po sa inyo na silang lahat ay isang Muslim. Ito po ang ibig ko sabihin.
Bago ko po ito basahin, masasabi ko po sa inyo ngayon, maraming kayong moske dito sa ating lugar na kapag ka narinig nyo ang pagdarasal ng mga Muslim, yung iba ay tumatawa. Bago pa man tumawa yung iba, sinabi na ng Allah yun. Na ang mga hindi mananampalataya, pag narinig lang pagtawag sa pagdarasal, sila ay nangungutya rito dahil wala silang alam. Ano nga ba ang tinatawag sa pagdarasal ng mga kamusliman? Ang sabi ng Muslim sa kanilang moske, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya al-salah, hayya al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ano nga ba ibig sabihin yan? Ang sabi po sa Tagalog, Allahu Akbar, ang Elohim sa Hebrew ni Moises, David, Abraham ay dakila. Sabi ni Jesus sa Biblia, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Diyos ko, bakit mo pinabayaan? Ang pagtawag ni Diyos niya sa Aramaic is Eloi. Eloi Akbar, si Eloi, ang Allah ay dakila. Ang Allah, ang Eloi, ang Elohim ay iisa lang na pangalan. Nagbago lang sa henerasyon, sa takbo ng panahon. Ang Allah, ang Eloi ay dakila. Asyhadu an la ilaha illallah, kami na mananampalataya, naniniwala, sumasaksi na ang Allah ay nag-iisa, hindi sa 3, 2, 4 o 5, kundi iisa. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kami sumasaksi na si Propeta Muhammad, huling sugo, propeta ng Allah. Si Prophet Muhammad, ang kanang Ismael, ang tatay si Abraham. Si Jesus, ang kanang Isaac, ang tatay si Abraham, magkakamag-anak ng kuya. Hayya al-salah, halina kayo magdasal. Hayya al-falah, halina kayo sa tagumpay. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ang Elohim, ang Eloi, dakila, la ilaha illallah, walang ibang dapat sambahin maliban sa Allah. Yan po ang ibig sabihin niyan. Halina kayo magdasal. Halina kayo sa tagumpay, ang alay dakila. Ngayon, tanong, paano magdasal si Moises? Paano magdasal si David? Paano magdasal si Abraham? Paano magdasal si Jesus? Paano magdasal si Prophet Muhammad? Paano magdasal si Lapu-Lapu? Paano magdasal ang mga Maguindanao, Tausug, Maranao at balik Islam? Katulad po ng ginawa ni Jesus sa Biblia na nakapagtataka na almost 20,000 sekta na ang umahawak ng Biblia, hindi nila kailanman ipinaliwanag sa mga tao ang totoong katotohanan tungkol kay Jesus. Ito po sinabi ng Mateo 26:39. At lumakad siya sa dapo Paraon at siya ay nagpatirapat na nanangin na nagsasabi, Ama ko, kumbaga maaari lumampas sa akin ang salong ito, gayon may huwag ang ayos ibig ko, kundi ang ayos ibig mo. Anong ibig sabihin doon? Sabi nga po ng Biblia, lumakad siya sa dapo Paraon at siya ay nagpatirapat na nanangin. Mga kapatid, pansinin po ninyo, kanina bago kayo umalis sa bahay ninyo, sabi nyo, Panginoong kong Jesus, patawarin niyo po ako. Pero sabi ng Biblia, siya ay nanalangin. Sabi nga niya, Ama, ang ayon sa ibig mo, hindi ang ayon sa ibig ko. Kung si Jesus ay Diyos, bakit siya magdarasal? Pangalawa, paano siya nagdasal? Sabi ng Biblia, siya ay lumakad sa dako Paraon at siya ay nagpatirapat na nalangin. Ito po yung nagpapatirapa, mga minamahal ko mga kapatid. Siya ay nagpatirapat na nalangin. Ayan po yung nagpatirapa. Ayan. Yan po ang ibig sabihin na nagpapatirapa. At lahat ng propeta, lahat ng mga sumunod sa propeta nagpapatirapa. Ang lahat, si Lapu-Lapu ay sumunod sa yapak ni Prophet Muhammad, na sumunod sa yapak ni Jesus, na sumunod sa lahat ng propeta. So, ibig sabihin, ang nagpapatirapa ang isang tanda na sila ay sumasamba sa Allah, si Elohim, ang Eloi. So, mga minamahal ko mga kapatid, pwede ko na po tapusin para po naman hindi ako masyado nakakaistorbo sa pikit municipality ng inyong pong bayan. Sa katotohanan, mga minamahal ko mga kapatid, noong aking kinakausap ang sekretary, naramdaman niya ang kanyang obligasyon para sa inyo. At marami ng henerasyon ang ating mahal na mayor, dumating pa ang kanyang mabutihing ama na naging mayor sa inyo. At dumating ang pagkakataon na sa kabilang buhay, tatanungin po sila, hindi mo ba sinabi sa iyong mga kasamahan na ako ang kanilang sambahin? Ito na po ang panahon. Ang tanong, paano bang magdasal? Ano ba ang dinadasal ng mga Muslim? Chapter 1, verse 1. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, Gayril maghdubi alaihim waladdallin. Alam ba ninyo mga kapatid kung ano ibig sabihin nun? Yun po yung sinabi ni Jesus sa Biblia. Kung kayo ay magdarasal ay ganito, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Yun na po yun. Mga minamahal ko mga kapatid, napakahirap tanggapin, pero yun po ang katotohanan. Katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, 18 taon po ako nagserbisyo sa ating pong larangan, sa ating kasaysayan. Subalit,
mamamatay ang bawat isa sa atin at tayo po haharap sa naglikha ng langit at lupa. Ito po ang kasulatan na ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa huling propeta si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagdala ay si Angel Jibril. Ang nasabi ng Allah, Jibril, dali mo kay Muhammad ang salitang ito. Pumunta si Angel Jibril kay Prophet Muhammad at sinulat po ng kanyang mga sahaba o mga apostol. At nung panahon ni Jesus, sabi ng Allah ni Eloy kay Angel Jibril, sa panahon ng Aramaic, Jibril, sabihin mo kay Jesus o kay Isa, isulat ito. Yung po yung Ebanghelyo. Nung panahon ni David, sabi niya, Angel Jibril ni Elohim, Jibril, sabihin mo kay David, isulat ito. O kay Abraham. Sinabi ng Elohim kay Jibril, Angel Jibril, sabihin mo kay David, isulat ito. At si Moises, Angel Jibril, sabihin mo kay Moises, isulat ito. Ang nagpadala po ng Quran, ang nagpadala rin ng lahat ng mga kasulatan na ibinigay. At siya rin ang Allah ang nagpagawa kay Noah ng arko para kung sino man ang maniniwalang sumamba sa Allah o kay Elohim o Eloy noong panahon na yon ay makakaligtas, makakita sa arko. So ibig ko sabihin mga minamahal ko mga kapatid, there is no discrimination this day, but only clarification of both sides. Napakaganda ng situation. You are in the Spaniard owner, this house, at tayo mga Pilipino ngayon, ang kasirinlan, ang kapayapaan ng ating tinatamasa. Tayo ngayon nagpapatakbo ng ating Republika ng Bansang Pilipinas. Pinagsisikapan natin, Muslim ka man, Kristiyano ka man, ano ka man. Wala po tayong makikita sa batas natin sa Republika ng Bansang Pilipinas. Ang Christian lang ang pwede dyan, ang Muslim hindi. At kami po ay saludo sa ating mahal na Presidente. Ang isang mananampalataya, kinakailangan sumunod siya sa batas kung saan man siya pumaparoon. Mahalin natin ang ating Presidente, mahalin natin ang ating gobyerno, sumunod tayo sa batas. Muslim ka, Kristiyano ka, so what? Anong pananaw ko sa sambuangang patayan na ginawa ni Nur Miswari, ng kapatid Nur Miswari? Anong pananaw ko sa ginawa ni Bin Laden sa pagpapasabog niya sa World Trade? Ang masasabi ko lang, kahit anong sakit ng ulo o sa ulo ng mga kapatiran ko niya, kapatid ko sila. Kaya lang, wala po sinabi ang Allah subhanahu wa ta'ala na gumawa ka ng masama, sumamba ka sa akin. Ang sabi ng Allah, gumawa ka ng mabuti, sumamba ka sa akin, gumawa ka ng mabuti. Ang ginawa niya masama, pagbabayaran niya. Ang ginawa niya mabuti, may kagantihan. Sabi ng Allah sa Quran, "Pamaiyaman mitkana sa riding karayara, o maiyaman mitkana sa riding sarayara." Ang sinliit man ng atomo, ginawa niya mabuti, may kabayaran ng Allah subhanahu wa ta'ala mabuti ang ginawa niya. Ang sinliit man ng atomo na ginawa niya masama, may kabayaran, kaparusahan ang ginawa niyang kasamaan. Kaya naman mga minamahal ko mga kapatid, ang isang Muslim, kapag kami nakita kayong isang Muslim na sakit sa ulo, sa lugar ninyo, siya isang mananampalataya pero gumagawa siya ng pagkakasala. Bakit? Sabi kasi ng Allah sa Quran, ang lahi ni Adan magkakasala. Kung may gumagawa sa Muslim na masama, may gumagawa sa iba't ibang relihiyon na masama. Because we are only a human being. So, wag kayong papayag, mga kapatid, simula sa araw nito nakikiusap ako. Huwag nyo sa isipin na marami Maguindanao dyan, merong isang gumawa ng masamang Maguindanao, sabihin nyo, may Muslim doon magnanakaw. Bakit? Nakita nyo ba si Napoles na sinabi ng isang Muslim na si Cristiano Napoles ay gumawa ng magnanakaw? Ang mga senador natin Cristiano ay nagnakaw? Wala. Because if you say Christian, meaning to say you are asking, pinagbibintangan mo na lahat ng tao. This is discrimination. Ano bang ibig sabihin ng Muslim? Ang ibig sabihin ng Muslim, just look at me now, right now. Hindi niyo ako makikita Muslim sa ganda ko lalaki ito, pag natin ko rito. Dahil because why? Wala ako nito, but now makikilala niyo na ako Muslim. Because of this. Tatanggalin ko to, hindi na ako Muslim. So, ang ibig sabihin ng Muslim, in short definition, is yung nilalang ng Allah. Chapter 1, verse 1. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Kayo rin ay Muslim. Muslim kami, Muslim kayo. Kaya lang. May tinatawag tayong Fitra. Ang araw is Muslim, buwan bituin Muslim. Ang hangin ng tubig, ang hayop Muslim. Ang lahat na nilalang ng tao magmula sa 10 taon pababa, kung sila'y namatay, diretso na sila sa paraiso. Dahil sila'y tunay na mananampalataya, sila'y may likas sa pagpupuri, pagkilala sa naglikha ng langit at lupa. Naging Kristiyano ka sa 11 taon pataas. Dahil kinalagkat ka ng iyong mga magulang at yun na naging dahilan siya. Ibig sabihin ng isang tao, kahit na 100 beses o araw-araw siyang binyagan ng kanyang pare o pastor, he is still a Muslim Islam. Naging Kristiyano ka 11 years old, pataas na. Kung namatay ka sa edad na 20 years old, ang sabi ng Allah, ang hindi kumilala sa aking kaisahan, ay hindi makakapasok sa paraiso. Eh, paano yung mga Muslim na gumagawa ng masama?
mananagot at mananagot siya sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ginawa niya kasalanan. Ang Allah nakakaalam. Ako mismo gumagawang mabuti, hindi ako nakakasiguro makakapasok ako sa Paraiso. Pero kumilala ako sa Kanya. Sabi ng Ten Commandments, isa lang ang Diyos natin. Huwag tayo magtatambal sa Kanyang kaisahan, huwag sasamba sa mga ribulto at mga larawan, sumamba tayo sa Kanya, mahalin ang ating mga magulang, huwag papatay, huwag mangangalunya, etc. etc. La. Maganda pong hapon sa inyo. Patawarin niyo po ang pangistorbo po namin. Sana po ito ay isang naging maganda. Isang maganda na oras para sa bawat isa sa atin. Taglawas po ninyo ngayon sa inyong munisipyo at sa pagpunta niyo po sa bahay ninyo. Kung meron kayong kapatid na kapitbahay na Maguindanao o Tausug o Maranao na salbahe, sabihin mo sa kanya, hoy, ikaw pala ha, kaya pala tayo nagkaiba. Si Jesus, propeta mo, aking Diyos. Walang tinuro sa iyo na maging masama ka at ikaw ay mananagot sa Allah. Mga minamahal ko mga kapatid, kaya po sinasabi ko sa inyo, ang salitang Muslim is prohibited for everyone of us. Lalong-lalo na kung makakasisira tayo sa paningin ng bawat isa sa atin. Discrimination, kapag sinabi ng isang Muslim, kayong mga Kristiyano, mabaho hininga. O pag discrimination, pag sinabi niyo mga Kristyan, na kayong mga Muslim ay mababaho hininga. Now, mga minamahal ko mga kapatid, tapos na po tayo mag-usap. Isa lang ang Diyos namin, ang Allah. Maniwala sa lahat ng propeta, magmula kay Adan hanggang kay Prophet Muhammad. Maniwala sa lahat ng kasulatan ni Moises, David, Abraham, Jesus, at ang huling kasulatan ng Quran. Maniwala sa mga anghel, magdasal na 5 beses ang araw, magbigay ng tulong sa may hirap, at pumunta sa simbahan na tinanong ni Prophet Abraham o ni Ibrahim sa Makkah, Saudi Arabia. Yan po tinatawag ng 5 pillars. Isa lang ang Diyos natin, ang Allah, maniwala sa kay Prophet Muhammad at ang Quran. Magdasal ng 5 beses ang araw, at magbigay ng tulong sa mahirap. Mag-fasting o mag-ayuno na ginawa ng Jesus na tinatawag na Ramadan. 5. Pumunta sa simbahan ni Prophet Ibrahim o Abraham sa Saudi Arabia, ang Kaaba, ang Makkah. Kung kayo po ay may katanungan kung sino man ang una magtatanong, ako po ibibigay ko ang Quran. Christian. Christian lang, walang Muslim. Sino po ang gustong magtanong? Kahit po masakit, pwede po kayo magtanong. Kahit po masakit, halimbawa, yung masakit, kahit na yung karumalduman na tanong, basta wag ka kayo magmumura. Handa po akong sagutin. Kasi po, mas mainam po yun para po mawala ang discrimination. Butas. Kunwari, sabihin niyo, Sir, bakit ang pogi mo? Sino na to? Siyempre, discrimination yun, di ba? Nabi mo pogi ako, kahit na totoo naman yun. Yes, Christian ka? Pero, ang tanong ko Christian ka? hindi na lang. Hindi, wag ka muna. Papayaan muna natin ang Christian. Sa instruction. Kasi bibigay ko to eh. Who like to me, give me a question? Ano ba? Pa, Oy. may gusto lang magtanong pero na ano daw. Ano po ba daw ang masasabi ng Islam patungkol sa bisexual o yung tomboy o yung bading o ano? Well, I'm so sorry to say, but tomboy and bakla, wala namang problema kahit na bakla ka. Basta wag ka makikipag-sex sa lalaki. Kasi meron naman lalaki na nakikipag-sex sa lalaki, hindi naman nakikita sa movement ng katawan niyan. Meron dyan macho-macho eh. Kayo nga eh. Di ba? Meron dyan macho-macho pero yung pala, Mas malandi pa sa mas lalaki. malala pa rin sa bakla. Di ba? Ang ibig ko sabihin, magiging isang tunay na bakla ka at tomboy kapag ginamit mo na ang pakikipag-sex sa kapwa mo, lalaki. Pero ano nga ba ang tingin namin dyan? Alalahanin ninyo kahit sa Biblia na sabi at sa Quran, winasak ng Allah subhanahu wa ta'ala nung panahon ni Ibrahim, ni Lot, ang Sodoma. Winasak niya ang isang buong bayan dahil ang lalaki sa lalaki nakikipag-sex. So, bawal sa mananampalataya ang makipag-sex sa kapwa niya lalaki at makipag-sex sa kapwa niya babae, ang babae sa babae. Kaya kung bakla ka ngayon, movement mo bakla, I don't care. Pero kung nakipag-sex ka sa lalaki, yan tunay ka lang ang bakla. Pagka daw ano, bakit daw nag-aasawa ng marami? Pumasok ka ba daw sa Islam para mag-asawa ng madami? Now, kung mapapansin, napakaganda ng aking sinabi, walang labis, walang kulang. Kung talagang walang labis, walang kulang, ang pananampalataya o utos o ang Islam, bakit nga ba ang mga Muslim is 4 ang asawa? Pwede mag-4 ang asawa, di ba? Actually, wala naman sinabi ang Allah subhanahu wa ta'ala na mag-asawa ka ng 4. Ang sabi niya, pwede. Pero walang, hindi compulsory. Oy, lalaki, 4 na asawa mo. Wala siya sinabi mo. Pwede kang mag-asawa ng 4.
So, ibig sabihin, hindi compulsory, pero pwede. Ang tanong natin ngayon, ang wisdom nun is ganito. Bibigyan ko kayo ng 4 na wisdom na pwede natin ipagtugma sa talagang tama. What? Ang sabi ng Biblia, ang una, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tao na masigit na mas malakas ang lalaki kaysa sa babae. Kung tawagin is polygamous, number 1. Number 2, mas marami ang babae sa lalaki. 25:1 ang ratio natin sa buong mundo. 25 ang babae, isa lang ang lalaki. Pag dumating na tayo sa punto na 50 ang babae, isa lang ang lalaki, yan ang pakitain na malapit ng gunawin ng mundo. Pangatlo, sinabi ng Biblia at ng Quran, ang mga lunya o makiapid, hindi kailanman makakapasok sa paraiso. Tingnan natin ngayon kung sino nang lunya. Si Muslim ba o si Christian? Ang isang Muslim, hindi siya pwede mag-asawa hanggat hindi niya kayang bumuhay ng pamilya. Pag kaya niya ng bumuhay ng pamilya, mag-aasawa na siya. Ngayon, gumanda ang kanyang pamumuhay, umasenso siya, naging milyonaryo siya, pwede siya mag-asawa at magdalaga, alimahan niya ng pantay, 2, 3 hanggang 4. Kinakailangan pantay ang kanyang pagmamahal. Hindi pwede, mahal ko yung 3, yung isa hindi kasi pangit. Hindi pwede. Papasok siya sa impyerno na laylay ang kanyang kalahating katawan. May kaparusahan. Kapag itong si mayaman na Muslim nag-asawa ng 4, biglang naghirap, hindi niya na kayang buhayin yung 4, pwede niya na alisin yung 3, isa na lang, o pag hindi pa rin, pwede niya nang iwanan at siya na lang mag-isa dahil hindi niya kayang bumuhay. Ngayon, ang Christian is, walang sinabi ang Biblia na bawal mag-asawa ng 2. Ang Christian tinuro sa atin na isa lang ang asawa, pero maraming gabi. Sino ang nangalunya? Kayo nangabit o kami nagpakasal? Think about that. Parehas lang. No? Iba ang... Kasi sa material, pwede magpantay-pantay ang Muslim, pero sa pagmamahal, hindi pwede magpantay-pantayan. Excuse me. Pwede. Ang pinag-uusapan is ang pag-asawa. What I mean to say, ako si Muslim, nag-asawa ko ng 4 kasal. Kasal. Kapag si Muslim, meron siyang binabahay, hindi niya pinakasalan yon, this is pangangalunya niya. Very clear. Si Christian, isa lang ang asawa, pero maraming kabit, hindi mo pwede sabihin legal. Kaya nga nauso ang adultery, bigamy, anak sa labas. Pero sa Muslim, hindi pa pwede magkaroon ng anak sa labas. Kasi bakit? Kasal ako sa 4 kong asawa. Pero huwag kayo magkaroon ng isa lang ang asawa ko. Hindi ako nag-4 kahit na maganda ako lalaki. Pwede siya mag-asawa ng 4 kung kakayanin niya. At kapag ang isang Muslim na babae, hindi niya pinayagan ng kanyang asawang lalaki na kaya naman mag-asawa ng 3, 4 o 2, hindi niya pinayagan, mananagot siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi bakit? Ang Allah ang nagsabi, "Hoy lalaki, kung kaya mo mag-asawa ng 2, 3, mag-asawa kung kaya mo." Kristiyano ka ba? Muslim. Sino ba yung nag-question ng Christian? Siya? Sino yun? Siya? Huwag ka magagalit. May tatanong ako sa'yo kasi nagtanong ka. Pwede kong ibigay sa ito. Ang tanong ko sa'yo, meron ka bang kalaguyong lalaki? Aray, ang sakit! Hindi. Mabuti na kasi ibibigay ko to eh. Honest. Mabuti na honest, di ba? Kasi wala. Are you sure? Wala sa ngayon. Okay, bibigay ko sa ito. Ibig sabihin lalaki ka. Hindi ka bakla. Ganyan talaga yan. Hindi ka bakla. Pag hindi ka nangangaluhan, hindi ka ng lalaki, hindi ka bakla. Kasi ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huling hapa, wala ka naman. Sabihin ang katotohanan kahit mapagkat. Any question? Kasi ako, Yes, sir. di ba, it was stated in Quran, ng Holy Bible, na yung araw ng pagsamba natin is yung ikapitong araw. Yes. Ano ba ang totoo na ikapitong araw? Kasi merong Biyernes, merong Sabado, merong Linggo. Talking about 7 days. 7 days is in the time of Prophet Musa. But in the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam inject the Friday of Mass. So forget about 7 days. Kasi hahaba tayo. I read that hindi na kayo indicate doon na Friday. Pero ang sabi niya lagi, si ikapitong araw. Yes. Ayan, nakakalito kasi. Ako na. May ikapitong araw kasi, kung sa Roman Catholic kasi. Alam ko na po yan ang tumbok nyo. Sa Roman Catholic kasi, Sasagutin ko na. Sasagutin ko na po. Kasi din yung Sunday. Meron po kasi tayong na nag-exist na iba't ibang kalendar. First is Gregorian, tapos sumunod yung lunar, and then sumunod yung Hijri. So, ang time po natin is tayo ay sumunod
sa time ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dineclare niya na ang ating magiging batayan is ang Hijri calendar. So nagsimula ang araw natin sa first is nagsimula tayo sa Sabado. So Sabado, Ahad, Isnin, Hamis, Jumaat. Yun po ang pinakapangpitong araw natin. So kaya mapapansin po ninyo, ang buwan ng Ramadan is iba-iba po ang buwan. Hindi nagtutugma doon sa kalendaryo ng Christian. So kaya po ang sa atin is Friday at yun din po ang idiniklara ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya hindi po natin siya pwedeng questionin dahil ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nakakaalam ng takbo ng buhay ng bawat tao. Kaya hindi ko siya pinipilit sagutin dahil because he's a Muslim according to him. Hindi pa pwede yun.